Ay mga bata, may bago kayong kakosa. Ito ay si Josephine Cabral. Siya ang pumatay sa asawa niya. Pinatay niya ang asawa niya dahil nahuli siya niyang may kabit. Pantayin niyo to ha. Baka maghasik yan ng lagim dito at kayo naman ang pakain. Dahan-dahan naman kayo, Chief, sa todo ng pananalita tayo sa akin. Kakapanganak ko pa lang. Hindi niyo ba alam? Sakit-sakit. Na mawawalay ka sa sarili mong anak na ang malayo. Ayoko ng drama, Josephine. Ikaw nga na nga may kasalanan sa pagkamatay ng anak mo. Sa pagkamatay ng asawa mo, ikaw pa ang nagmamarunong. Kamusta tita? Napakulong na ba si Josephine? Yes, Irene, napakulong na nga. Nakulong na si Josephine. Magandang balita, ayan. Bakit? Wala. I'm so very happy na wala namang gugulo sa atin. Kaso nasa kanya pa yung apo ko. Yung anak ni Raymond kay Josephine. Kailangan ko makuha yung apo ko sa kanya. Wala tayong laban. Tita. Ano ka ba? Wala tayong laban. Kailangan ko mag-isip ng paraan para makuha yung apo ko. Che, pwede makatawag? Kailangan ko po makausap yung nanay ko. Anak. Nay. Anak. Ano ba itong nangyari sa'yo? Totoo bang pinatay mo yung asawa mo, ma? Hindi ko kaya patayin yung asawa ko. Si Irene, yung kapitya ang pumatay sa kanya, hindi ako. Pinagpipintigal ako ng Irene na yan para makuha niya lahat ng bala ng asawa ko. Ang kapal na mukha ng babaeng yan. Kailangan namin magharap dalawa. Mawag na. Wag na, ma. Huwag mo nadagdagan yung aso ko. Ang isipin ko ngayon, isipin mo yung anak ko, alagaan mo yung anak ko, ma, ha? Hindi ko alam kung paano i-explain sa paglaki ng anak ko na ang nanay niya is prisoner. Sakit-sakit sa pakiramdaman na hindi ko matanggap yung katotohanan. Nalalaki yung anak ko na walang nanay, wala tatay. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano lalaki yung anak ko na wala siyang mga magulang. Anak ko kayo mag-alala. Kami ng papa mo, tsaka ng ate mo mag-aalaga sa apo ko, ha? Ha? Magpalakas ka dito, anak, ha? Isipin mo yung kalagayan mo dito. Ha? Salamat, ma. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, anak.